ang obviously, ang pinaka mabigat na lumabas kahapon yung testimony nga ni Ramil Madriaga. Anong initial impression nyo dun sa kanyang, ano yung tingin yung pinaka-significant para sa inyo dun sa kanyang mga sinabi? Marami. Ang daming violation na, well, kung ano mo, di ba? So kasi, unang-una, no, kung maalala po ninyo yung committee hearing ko sa GoodGov. Tama. Marami nagtatanong doon. Dahil tinigil namin nung pagdating dun sa, di ba, maalala ninyo, yung dalawang SDO, si Fajarda, tsaka si Acosta, nag-withdraw sa bangko. Okay. And then tinurn over sa dalawang security personnel. Tama. Di ba? Si La Chica, tsaka si Nolasco. Ito yung Kernel La Chica. ito yung Tapos natigil doon yung investigasyon dahil inimbestigahan na ng AFP at that time. Okay. Di ba? So tumigil kami. So maraming tao nagtatanong sa amin, ano nangyari? Ba't tinigil ninyo? Ba't hindi ninyo tinuloy? Interesado kami malaman. Saan napunta yung pera? Saan napunta yung pera? So ngayon, eto na, kinuwento na kung saan na napunta yung pera. So what is so surprising, kasi akala natin, di ba, 11 days. Biglang sinabi niya kahapon, araw lang. 24 hours. 24 hours. So mali yung 11 days pa pala. Saan nanggaling ulit yung 11 days? Why was it 11 Kasi days? yun ang yun yung period na Nung na-release. nung na-release yung So, year-end. Year-end. Yes. Parang December 20. Oh, parang ganun. 20 o 21, hindi ko na ma-recall parang yung exact, no. So, between that period, doon na i-withdraw. Tapos, syempre, matatapos 31. Correct. Diba? So, 11 days days. lang. Kailangan nilang Gastusin. gastusin, di ba? Yung 125 Right, million. So, nandun doon lumabas yung mga issue na mahal yung yung renting safe room house. o safe house. 1 million. Tapos, naglabasan sila Mary Grace Piatos. Tama. Di ba? So forth and so on. But, surprisingly, hindi nga pa talaga, yung based dun sa kwento ni Madriaga, lumalabas, parang diniliver lang niya to sa tatlong lokasyon. Isa sa May Laguna, Oo, tama. diba? Parang sa Mayor. Oo. Binigay niya. Yung isa doon dito sa May Timog, sa May Quezon City. Okay. Yung tinatawag nilang night strip, yung Nomu Basyo. Okay. Nomu Basyo sa May Quezon City. At yung isa naman sa Ombudsman. Kay Ombudsman Martires. Martires. Actually, yung doon sa kanyang salaysay doon, walang sinasabi kay Martires. Tama, sinabi lang kay niya. Martires, dati na siyang nagdi-deliver, parang gano'n, What? 'di ba? Yes, pero dito hindi niya sinabi na kung sino ang kumuha. Basta iniwan niya yung susi, iniwan yung sasakyan, iniwan yung susi, nasa loob yung parang sa kaliwang side ng gulong, doon iniwan yung susi. Parang yun na yung naging nila eh. So sa kwento SOP sa nila. kwento nito, para lang malinaw, yung sa buong sasakyan puno ng pera. Dalawang bag. Dalawang bag nandun sa sasakyan. Which is equivalent to how much? Yung sinasabi niya, isang bag, 30 to 35. 30 to 35 million. So 60 to 70 million. So daig pa yung May isa maleta. kasing mas maliit eh. May isang mas maliit eh. Parang okay. 4 na bag yan. Yung tatlo, pare-parehas ng size. Yung isa mas maliit, lighter, sabi niya na gano'n. So kaya sinabi niya one day lang. 24 hours, 24 ginawa hours. niya lahat. So ano nangyari doon sa... Wait a minute. Is that the same amount of money that was supposed to be... was released to government? 125. So kung 30 to 35, more or less. Ano ang pinanggastos kay Piatos sa safe house? Iba pa yun. Hindi pa natin Hindi alam. lumalabas na hindi talaga... Wala talagang piatos. Walang piatos. Ah. Diba? Kumbaga, sinasabi niya kasi yung pera na 125 pagka-release, binigay sa akin, dinistribute ko sa 3 lugar na yan. So lumalabas yung kanilang kwento, di ba? Kung napunta sa mga taong yan, fake talaga. So, wait a minute, double dead yun. Nagsinungaling na. Double liability yun. Kasi di ba may He lied. may mga in-invite kami na PSA. Yes. Tapos yung mga handwriting expert sa NBI, Right. di ba? Oo. So, doon sa handwriting expert, they were saying na marami doon ng mga yung stroke pare-parehas. Pare-pareho. Although iba-iba yung mga pangalan. Sa PSA naman, yung mga pangalan na sinubmit, it appears na walang ganun Wala tao. Dahil hindi pinanganak, wala ring death certificate. Oo nga. So anong kasalanan? There's a falsification. Falsification yung sa piatos. Right. Well, unang-una na, yung isang problema na dito, yung pera kasi, yung 125 million, it is supposed to be utilized sa confidential fund.
Oo. Diba? So, okay. Sa confidential fund, ang pwedeng gumamit yan, yung head ng agency, Tama. diba? Which is the Vice President, President yeah. dun sa OBP. OBP. At yung Secretary ng DepEd, which is DepEd. Tama. And yung SDO. Tama. So, silang dalawa lang dapat yan eh. Tama. Yung pagbibigay pa lang ni SDO, What ng is SDO? Para for Special the public. Disbursing Officer. Si Anong Acosta, role niya? tsaka What is the role of an SDO? siya yung in Siya charge yung nun eh. authorized person. To receive the money and disburse. Yes. Siya yung magdi-disburse. Kaya nga nung Siya yung tinawag- accountable officer. Upon Yes. and the disbursement is upon the instructions of the head of agency. Yes. Hindi, upon the instruction of the head of the agency, ibigay mo yan kay Nolasco. In the first place, ang trabaho ng Nolasco, unang-una hindi siya connected sa OBP. Oo nga. Hindi siya connected sa DepEd. Oo nga. So bakit sa kanya ibibigay? Hindi naman siya accountable officer. Normally yung SDO, banded official pa yan eh. Tama. Nagbabayad sila ng certain amount Right. of money In para case. lang, 'di ba? Para insurance yan. Para insurance yan eh, 'di ba? So, ano para nagutang kung biglang nawala doon sa ano? Tama. Ano yung Napaka-anomalous na. Pero dito, hindi lang pagbigay kay Nolasco, binigay pa sa another person na Kay Madriaga. Kay Madriaga. Na wala na talagang Na connection. hindi rin Totally wala. Oo, wala. 'Di ba? Hindi na government official. So isa yan. Wait, sorry For a crime, that's malversation? Yes. Technical malversation. Technical Malversation malversation. yan. Oh, Technical okay. malversation. Tapos kung papakita pa na ginamit to actually be given to, let's say, public officials. Bribery. Mayor, kung sino man. Direct bribery pa yan. Diba? Ang dami na. So isa yan, no? Ito yung issue. Wait, ang ganda ng, sana itahi mo yung kwento sa Quadcom, di ba sabi mo naputol, then ito yung continuation. Sa gumawa kayo ng video, ng documentary, tuloy-tuloy yun, maganda. Nilabas din yun eh, dun during the hearing kahapon. So may mga, kasi we invited the archive. Right. Kaya nga may mga konting video presentation kami. So, but it was, of course, adapted. Right. Para hindi naman, kasi ang daming ano na eh. So, Kasi yan, pili na. yan pili yung na. tawag na judicial notice, inadapt nyo na lang, Yes, di ba? inadapt Okay. na lang natin, diba? So, isa yan dun sa mga nakita nating Pero problema. ito, kailangan ko tanong ko. Tingin mo ba credible na within a 24-hour period, makakagawa ka ng ganong kadaming delivery, ng ganong kadaming Hindi naman niya pera? sinabi na yung same day eh. Okay. So yung isa, dineliver, yung dalawa yata, dineliver ngayon. Okay. The following day yung isa. So parang kumaga hapon ngayon, tapos tomorrow morning. Ano muna? Kaya 24 hours. 24 hours, tama. Hindi say one day. Hindi niya 24 sinabing hours. ano, Tama, within the tama. day. Hindi niya 24 sinabing within the hours. day. Tama. Diba? Hindi, tsaka kung 3 trips naman, isa ka sa Laguna, meron kang 2 Quezon City, pwede. Kailan to nangyari, the delivery? 2022, December. O 2022. may Skyway na, wala pa. Madali na yun pag may Skyway. Oo, meron na. Kung may Skyway, 2022, mabilis yan. meron na. Pero from Laguna, kasi galing siya sa Pasig eh. Sa Pasig yata sila Oo, nag-meet eh. pwede, Dahil kaya. doon tapos diniliver sa kanya yung mga pera. So, tinira niya. Tapos ang style, kung iniiwan yung sasakyan, di ba? Doon sa isa. Oo. Pero doon sa Sa isang bar. ombudsman yun, iniwan sa Hindi, sa OMB. O nga, ombudsman Sa yan. ombudsman, Okay. yes. Tapos doon sa comedy bar, kasi parang ano rin siya doon eh, madalas din siya doon sa bar na yun eh. Di ba nagpe-perform sa bar na yan yung isa pang abogado? Chico? Hindi. Si Monsayak. Si Busayak. Monsayak. Oo. Yes, Monsayak. So, Yun yun. parang doon ibinigay. Oo. So, tapos doon sa isa naman, hindi niya na-mention kung sino yung mayor, but doon sa Laguna. Oo. Pero sorry, what is the purpose for giving those money to these people? Hindi rin Hindi na- sinabi lang ni Bibi, babawi tayo, parang ganon. So, Babawi tayo? Hindi rin clear eh. Hindi rin clear kung ano eh. So, syempre, hindi naman sa iyo papaliwanag kung bakit. Hindi. Oo, Ang trabaho mo lang dali. mag-deliver eh, Oo. di ba? Hindi naman ipapaliwanag sa yung detalye, ba't ka nagdadala eh, di ba? Oo, tama. Grabe. Pero bukod doon sa, siyempre, obviously mabigat na kwento yung actual delivery. Tsaka natuwa nga ako sa sinabi nyo, kinabit pa nyo doon sa investigation nyo. Kasi kumbaga, pagkatapos ng investigasyon nyo, kumbaga sa jigsaw puzzle to, may kulang pang Yeah. pyesa eh. Missing, ano. Ito, nung lumabas, ano yung sa napunta yung pera pagkatapos napunta kila La Kaya Chica. lumalabas parang hindi siya weakest link. Parang siya yung missing link. Oo. Yes. Tama. Or a missing jigsaw. Ayun yun. Na-explain kung saan Napunta. nagpunta yung pera. Oo. Pagkatapos ma-release nga. Pero bukod dyan sa kwento on the confidential funds, meron pa siyang kinuwentong ibang mga delivery, di ba? Na ang pinanggalingan naman
mga ibang sources. Yung mga mga Chinese? Ito naman yung ito nakikita ko dito, no, yung may violation sa election offense. Diba? So again, ano pa rin to? Ang violation is what? Bakit may violation? Ano nangyari? Nag-distribute Apparently, yung mga nag-distribute, hindi natin, papacheck natin kung Chinese citizen. Kung ito, mga Chinese citizen o Chinese national, hindi sila Pilipino, 'di ba sa election code bawal yan. Bawal diba? yan. So, apparently may tatlo siyang may binanggit na pangalan dito. 'Di ba? Ang nagbanggit si Madriaga Si Madriaga dahil pinick up niya So yung isa ang pangalan Lin Weixiong. Okay. Apparently ito daw connected sa Parmali as finance officer. Oo. 'Di ba? Corporate officer ng Parmali. Yes. So parang ang binigay nito is 175 million. At kailan to binigay, Kong? Nung Eleksyon? parang 2021, 2022, parang something like that, diba? Okay. But at that time, sinabi ng ganon, kasi nagkaroon sila ng conversation Parang dun sa conversation, sinabi sa kanya na anong gagamitin. So parang sinabi niya gagamitin sa Sabi ni Madriaga sa sagot niya is kampanya, diba? Kampanya. Oo, tapos ang sumagot pa yung si Lin Weixiong na good. Good. So, yun. So alam niya ang pang election yung pera. Tapos yung isa that is 175 million. So doon sa isa naman si Maestrado Lim. Okay. Whom they call Tanda. Okay. No? So parang 100 million ang binigay. Okay. Again, for campaign fund. Ito yung sinasabi niya na may sinasabi against Filipino businessmen. Ito yung nagsabi na nainis siya sa mga Pilipino dahil hindi nagbibigay. Parang ganon, di ba? So, tapos may isa pa na sinabi niya si Michael Yang. Okay, pero hindi niya binention kung magkakano yung amount na binigay. It's Michael Yang yung economic czar or something, di ba? Naging czar something. Parang advisor pala kay Presidente Digong. Yes. So, anong relasyon ni Maestrado Lim kay Michael Yang? well, apparently, pag ginugel mo, no, yung Maestrado Lim, parang siya yung Tony Yang ba? Na parang kapatid ni Michael Yang Parang may issue sila sa Pogo. Yun ang naging controversy sa kanila. Pogo. Diba? They were running a Pogo business? Parang yun ang naging issue sa kanila. Parang during the Quadcom hearing, sila yung very prominent dun diba? Sa Pogo diba? Si Michael Yang, konektado sa Pogo and sa Parmali. Lumabas din yung pangalan niya doon sa Parmali report. Yes. Wasn't he also involved in drugs? Parang ganun? Hindi ba? Hindi ako sure. Well, may ganong allegation din. Okay. Diba? Pero yung yung sa Parmali kasi, ito yung nagkaroon ng controversy during the pandemic, di ba? Right. Yung about doon sa mga medical yung face mask. Face Yes, mask. Ay, sorry, hindi face mask, face shield. Face shield. Face shield. Diba? So, during the pandemic, parang yan ang... Kumikita pa sila habang may habang may pandemic. May walang hiya to mga to. So, ito yung mga well, apparently, ito yung mga nag-contribute. Hindi, tsaka para lang paalala, yung Parmali na yan yung ang lumabas, initial capitalization, 625,000. Pero nakakuha ng bilyong-bilyong mga kontrata from the national government. Kahit na ganun kaliit yung kanilang capital at wala silang previous track record sa ganyang pagsusupply. And this was part of the Blue Ribbon investigation of Senator Gordon. Yes. Which they were able to come up with a report but hindi na pirmahan ng maraming didn't reach majority of the senators to sign. Yes. Kaya walang report na lumabas. Yan yun. Alam mo, ito kung I do not know if you will agree with me. Pero kung eventually mapatunayan na sila ay hindi mga Filipino citizen, 'di ba? Mga foreign national sila. Tapos nagkaroon ng campaign contribution. So meron tayong again, culpable violation of the Constitution din 'yan. 'Di ba? Dahil binayolate niya yung oath niya. Oath niya Diba? Dahil sabi niya dun sa oath niya, susunod siya sa mga you swear to uphold the laws. Right. The laws. The Constitution and the laws, di ba? The laws and orders promulgated by duly constituted authorities. Tama. Yes, di ba? So anong laws yun? Kasama yung Election law. Omnibus Election Code. Tama. Yes. Oo. So, actually, yung pa lang. Pero bukod pa doon,
bawal na nga yung ganun. Ang tanong pa niya, dineclare ba niya yan sa kanya? Oo nga, sa sose. Ayun. Sa kanyang sose. Kung baka accurately declared ba yan? Di ba? Kung tinanggap mo ganyang kalaki. Duda ako na sa sose niya may entry doon na 175 million galing sa Parmali. Di ba? Yun yung mga yun yung mga medyo kailangan paliwanag talaga dyan eh. Kaya ang hirap, and the response of the other side, the camp of Vice President Sara, yung anak ni Salpanelo, sabi, fiction lang to, pero how can you even say that kung ang detalyado ng pagkasabi niya? Plus, ang ginawang mali ni Vice President Sara, sabi niya sa kanyang affidavit complaint against Madriaga, hindi niya kilala. It was totally debunked during the presentation of the affidavit. Ang daming pictures na magkakilala talaga sila. At saka yung mga specific incidents. Di ba yung video na binabati niya si Sir Ram, tama? Yun ang tawag sa kanya, Right. di ba? Kasi batch ahead or ahead senior sa kanya. Sa Law school. San Sebastian. Right. Well, ako kasi I will not touch on the credibility dahil again, determination of Tama. probable Correct. cause pa lang to eh. So siguro pwede rin naman nating sabihin na pwedeng sa kanila hindi credible itong witness na to. Tama. 'Di ba? But mangyayari yan during the trial sa Senate. Pero don't you think, bilang di ba, abogado, don't you think na dapat tinake nila yung opportunity ito para, di ba, confronted na nila. They could have submitted questions to the chair and the chair could have asked yung questions on their behalf. Yun naman talaga yung How Yun can you naman ask questions? The questions will most likely be probing questions. Hindi, for the defense. O nga, for the defense nga. But they cannot ask Hindi, cross-examination. ang sa akin kasi, kung sinasabi nyo na invento lang talaga lahat ito, Right. puno naman ng detalye. Correct. Diba? Hindi naman ito parang bare claim lang na tumanggap ako ng pera. May mga specific dates. May mga specific ano mo? Mag-ask ka ng clarificatory questions to demonstrate na invento. They Diba? still have the opportunity in the next hearing. Sa tingin ba nyo, titake Di nila? mag-submit sila ng mga ng mga affidavit or whatever, 'di ba? Na sa tingin nila. Anyway, sinabi naman ni chairman na hangga't hindi nagtatapos yung hearing namin, she will accept all evidence, 'di ba? So, kaliwat kanan na ebidensya. So, kung ilang hearings pa kayo, those number of days, may continuous invitation kay Vice Of President course, Sara to as appear. part of due process. As part of due process. But doesn't it give rise to the idea? No wonder they were trying to file a petition before the Supreme Court. Because apparently the evidence are quite damning for us ordinary lawyers. Oo. I mean, we don't have to be, we are not as guarded as the congressmen because they have a role to play if it goes up to the to the Senate. Pero tayo, we can see I think you can more or less see kung it's too detailed to invite, to say na this is a fabrication. Galing naman mag-fabricate. Ang isang laging binibring up nila yung fact na sobrang hampered daw ng credibility ni Ramil Madriaga because of the fact that he's facing a kidnapping charge. May pending kidnapping case against him. Was that addressed during the hearing? Hindi naman kasi sabi ko nga this is not the proper forum. No, Okay. no, yung testing his credibility. testing. But Marcoleta Diba? raised it eh. In fact, Jinky Luiso reminded him that he has not been convicted of the criminal case yet. Yes, So, pending. all the due process and the constitutional presumption of innocence is accorded Madriaga. Pero Madriaga talked about it eh. 'Di ba yung sinasabi niya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nga sila nagkaroon ng falling out. Falling out, yes. Actually, yun ang Dahil sa niya. schoolmate mo. Yun ang parang pinaka UP talaga. reason kung bakit na parang sama ng loob niya, diba? So parang sinasabi niya na dun sa kwento niya, 'di ba? Na there was this occasion na parang kinol niya parang humingi siya ng tulong kay VP. Right. 'Di ba? So sinabi ni VP, sige papuntahin mo dito. But nung nalaman ni VP na it was the first Bataan Mariveles Holding Corporation, biglang ito yung holding corporation ni Harry Roque. yun sinasabi. No? Tapos, kaya nung dulo ng kanyang supplemental affidavit, sinasabi niya na hindi man lamang nag-lift ng finger si VP para tulungan siya. 'Di ba? Pwede naman patigilin. Alay nila yan. Oo. Pero ngayon, parang nakakulong siya
ng walang bail. This is the allegation of land grabbing. Land grabbing Yes. ng farmers. Tapos tinutulungan niya yung mga farmers. Farmers. Yes. So nakabangga niya si Harry Harry Roque. Okay, Harry. Okay. Medyo mabigat yung nakabangga niya. Mabigat talaga, literally. Literally. Mabigat. Talaga? Bakit tayo ganyan? Hindi naman. Hindi. In fairness, pumayat na siya. Ang payat na ngayon ni Harry Roque. Siguro kung meron ka ding arrest warrant for human trafficking, papayat ka din, tingin ko. Sa stress eh. Buti na lang meron akong pig trafficking, hindi human trafficking. Bago natin iwan tong Madriaga, may binanggit siya tong ito kasi tumatak din sa akin eh. Ewan ko kung I'm sure na flag din nyo kung ito. Yung tungkol sa mga magnetic lifters. Kasi 'di ba sumikat yung issue na yan nung unang lumabas, 'di ba? Yung may nahuling ilang billion worth, 4 billion. 4 point something billion worth ng Customs shabu. Commissioner was filed on. Oo. Right. 'Di ba? Okay. Na-detect. Tapos nung nagkaroon ng kasuhan, ang nakulong yung nagbabantay sa warehouse. Right. Oo. Pero walang malaking tao na Ngayon, sinasabi niya may involvement daw si Vance Carpio, yung asawa ni VP Sara. Ang sinasabi niya doon, parang one time, he received a call from PRRD to help Attorney Vance Carpio. Pero wala naman binigay na detalye si former president. So, nag-meet sila somewhere in Burgos Circle in BGC. Oo. So, diniscuss ni Attorney Vance na ito daw ay parang equipment, Right. 'di ba? Parang something equipment, 'di ba? It sounded so innocuous. Yes. And later on, he found out na ano pala to, magnetic lifter. So, What is a magnetic lifter? If it's... Alam ko yun, di ba yun yung kinakabit dun sa mga yung mga malalaking hindi rin ako mga... masyadong familiar dito. Malalaking, ang tawag doon? Yung sa barko? Container van. Yun yung kinakabit para ma-lift. Right. Oo. Ayun pala yun. Yun ang sinasabi. No? Tapos, ang sabi ng ganon, biglang may binigay sa kanyang contact person, na female Okay. contact person. So, nung minute niya yung female contact person, apparently sinasabi, hot item. Oo nga. Hot item ito. So, parang so balik uli siya kay Mans. So, later on, na-discover niya na ang laman pala nun ay Shabu. Shabu. Methamphetamine. Shabu. Diba? So, nagkita uli sila, sinabi niya na hot item, ganyan. Kay Vance Carpio. Kay Vance Carpio. Tapos parang yun na yung huling pagkikita nila. Later on, laman niya, ang content pala nito is 500 something. No, na ang worth is 4 point something 4.5, billion. 4.7, tama. Yan yung sinasabi niya na we are waging a war on drugs. It turns out the biggest drug importation was under the Duterte administration worth 4 billion plus. Ito yun. Ano nangyari doon? Walang nahuli. What happened to the drugs? Parang nawala eh. Nawala. Wala. Hindi rin sinasabi niya, ito yung nawala. Biglang ito nawala. nawala. Tapos alam mo nga, nag-file ng kaso, pero ang kinasuhan, yung Yung nagbabantay warehouse sa warehouse, yung warehouse man na matanda. Kawawa naman yun. Yun yung... So, dati pa lang yan, di ba naging malaking kontrobersya na nga yan eh. Kasi parang, di ba, billion worth ng shabu. Right. Pumasok through customs, nawala, hindi na natin alam kung ano nangyari. Walang nakasuhan except for Imposible yan, some minor na, kung involved man yun, di ba, napaka-minor ng involvement. Tapos ngayon, biglang, parang yung sinasabi nyo kanina eh, di ba, parang may mga dati ng kwento na nung doon salita si Camille Madriaga, parang binubuo niya kung ano yung sino pa yung Correct. involved dito. Yung puzzle. Oo, yung puzzle ng Pero we worked in government. Imposible mawala ng ganyang kalaki Okay. without connivance internally or At saka somewhere in laki at that government. time. Ang laki talaga. Because at that time, if I remember it correctly, yun talaga yung number one na ano nila eh. So, anything that has something to do with drugs, talagang big news. Yes. Eto, biglang tumahimik, biglang Oo. nawala. So, Pati si Feldon, hindi nakasuhan. Ito pa, Kong, ang isa pang medyo, para sa akin, one of the big moments nung nag-agree siya to sign a waiver ng bank secrecy. Anong significance nun? kasi meron siyang sinasabi, no, na mga bank account na, sabi niya, ang kinikita ko lang as a operator, diba, is 100 to 150,000. Okay. Diba? Hindi siya empleyado ng gobyerno, but he is receiving 100 to 150,000 as parang salary Okay. directly from Malacanang.
But pinabuksan siya ng account, several bank account, China Bank, iba-iba, mga 5 bangko yata yun. Meron pang isa sa Lubao, Pampanga yata, di ba? So, sabi niya, apparently, daanan pala yun ng mga malalaking pera. So parang naging dami siya, gano'n. Sinabi niya, naging dami siya talaga. Okay. In fact, may mga in 3 separate occasions, he received an order directly from the president na parang may pinakuha sa kanya na yung isa parang 100 million, 3 separate occasions. Tapos doon sa may 2 cheque, no, na Land Bank manager's check na isa worth 84.2 million. Wow. At yung isa 4.8 million. In fact, part ng ano yun, ng annex ng complaint niya yung mismong manager's check. So those were the President Duterte ordered Madriaga to withdraw those amounts. Parang gano'n, yes. For what purpose? Did he explain? Dinala niya yun sa Malacanang eh. Dinala sa Malacanang? Dinala niya sa Malacanang eh. So, Wow. ang ano doon, di syempre, nag-wave siya. Right. O di tignan ninyo kung totoo hindi yung sinasabi ko. So could you imagine, ang tinatanggap ko 100,000, 150, tapos biglang ang laman ng bangko ko, 500 million. baka bilyon-bilyon ba Hindi, yun? tapos ang mangyayari dyan, Hindi rin niya alam kung magkakano ang laman eh. tapos hindi, makikita natin dyan, papasok ng ganitong araw, tapos a few days later, Lalabas. withdraw din, di ba? Number one, beyond 500,000. He was covered- asked to sign checks. Blank check. Walang, Yes. walang amount, walang ano lahat. So hindi rin niya alam. So yung buong blank check, pinirmahan lang niya. So hindi niya alam yung amount. Hindi niya alam ano. Blank check. Ano lang. Pero wait, the money went into his account. account. Yes. So pinapasok lang doon. At sinabi nga na for purposes of yung parang intelligence operation tsaka laundering. Pero he didn't identify sino ang sino yung source of Wala. funds. Sinabi lang niya mga associates eh. Pero kasi under our AMLA rules, beyond 500,000, it's already called a covered transaction. Yeah, it's reported. Covered transaction na siya. Tapos kung suspicious pa, hindi to normal occurrence, they will flag it as a suspicious transaction. Wala man lang, we'll have to wait for the bank AMLA kung meron niyang ano, no? But it's very suspicious talaga yun. Pero again, para sa akin, ito purely as an observer, ang laki ng nadadagdag sa credibility kung willing ka to have yung testimony mo validated by waiving yung ganyan eh. Yes. Kasi parang confident siya na, sige, tingnan nyo yung mga bank accounts, it will affirm kung ano yung sinasabi ko. Question lang, is there a liability on his part? Ayun, Ano siya, knowledgeable siya doon. Sinabi, siyempre, ano yan, self-incriminating yung mga pinagsasabi niya. Actually. Diba? Yun eh, malupit doon eh, diba? so, Incriminating yun eh. Oo. ang daming maiipid dyan. Yung utos ni Presidente, kasama na yun. Because that's all the... Talaga, that's why you cannot... Well, tama ka. Sabi mo, the fact that you're willing to sign a waiver, it bolsters your credibility even if that's not your province to discuss your credibility. But that really points to his determination to say, I'm speaking truthfully, have it checked. Di ba? 4.3 billion pala ang halaga ng shabu dun sa magnetic link. Laki. Hindi naman 4.5. 4.3 lang. Sumobra tayo ng mga 200. 4.3 billion. Grabe, no? Si Ramil Madriaga ba babalik pa sa committee? Hindi na. Tapos na yung kanyang Ang alam ko tapos na dahil Tapos unang-una na? limited lang yung mga tanong namin eh. tama. At saka, hindi lang, one day lang naman yung yung order ng judge, di ba? Or in the course of the impeachment proceeding, one day lang. Excuse me. So as of now, ang laman talaga nun would be yung kanyang dalawang affidavit, the original one, yung supplemental, tapos yung answers to the clarificatory questions. And then kung papasabihin nyo yung Yung una kasi Yung ano bank niya, records tinanong din namin yan eh, bakit may supplemental ka? Kasi doon lang namin na-discover yung Correct. supplemental niya eh. Sabi niya kasi, sinampahan siya ng kaso Okay. na dinideny yung kanyang yung ito yung perjury case. yung relationship, Oo, di ba? oo. Kaya nilagay yung So kaya ito, dinitalya niya na lahat. Pero ano yung lumabas sa handwritten? So it was not even used, di ba? Excuse me. It was not entered. Yung nilabas niya nung Sunday, nung Handwritten ba Monday, talaga Monday. handwritten ba ni Madriaga yun? Handwritten niya. Ang naglabas nun sa amin si Congresswoman Laila de Lima. Okay. So sinasabi ni Congresswoman based sa kanyang narration,
Parang sometime in, hindi ko na maalala yung eksakto yung petsa, no? Pero binigyan siya ng gano'n ng lawyer Ni Palad. ni Palad. Okay. So, kasi siyempre nakakulong si si Madriaga. Madriaga. So parang sinasabi ni Congresswoman Laila de Lima doon, nakalahad doon yung yung parang plot, Okay. 'di ba? To destabilize the government. So sa handwriting mismo, 2-page handwriting ni Madriaga. But that was not used in the hearing kanina. Actually, part ng yun. Part ba siya? ng ng supplemental affidavit niya, nandoon din. Okay. Yung contents, you mean? Yung content, nandoon din. Pero kasi I remember yung sa point ni Marcoleta, he was invoking the handwritten, and then I think Congresswoman Luiso said, hindi yan, we're not even touching on the handwritten, only the original affidavit and the supplemental. Pero sa supplemental, nandoon din. Andun din. Okay. So, attachment siya dun sa Okay. Hindi, part din. part. May rin siya, may portion din doon okay. sinabi rin niya. So, sinay talaga niya specifically dun sa Yung supplemental. oo. Pero were you aware of the supplemental affidavit? Hindi ako aware. Doon ko lang nakita nung araw. Pero- Kaya nga, Hindi naman noong araw sinubmit ni Madriaga yung supplemental. Nasubmit na ahead of time. si Congresswoman Laila de Lima ang naglabas eh. Hindi. Yung supplemental affidavit. Wala akong natanggap. I do not know the chair. Nakatanggap siya ahead of Okay.